natin sa atin. Dahil kami hindi kami papayag yan na mayroong mamuno sa ating bansa na ganito kapamoy, ganito demonyo sa ating mga mamamayan. Binigyan mo ng emergency doon sa lakis natin. Nagkaroon noong March 24. Pero kung kailan nagkaroon ng kapangyarihan, saka itinaas, umabot tayo ng 153 ang litro ng diesel. Yung ba ang tamang presidente, binigyan ka na ng karapatan na para pusain itong lahat. Nang dahil noon sa Oil Regulation Law, hinayaan mo na mabuyin yung Pilipino. Hinayaan mo na maghirapan lahat. Walang pakundangan itong kahayupan na ito. Nagtaas ang langis, umabot ng 153 ang litro. Pero nang humirit ang transport na kailangan ng karagdagan ng pamasahe para magtuloy-tuloy ang trabaho ng ating manggagawa, anong ginawa? Nag-approve ang FFRB, pero pinigilan ng ating gobyerno para hindi magkapagtaas. Kaya hindi na kailangan transport strike pa tayo. Dahil kusa ng tumigil ang mga sasakyan sa kalsada dahil wala nang pambili ng diesel. Ito ba ang legacy na iiwan ng ating gobyerno? Anong klaseng pamuno ito? Ha? Siguro, mag-isip na ang lahat dahil lahat ng kahayupan yan, alam naman natin ang taong bayan kung ano dapat natin gawin. Hindi habang buhay sila nandiyan. May hangganan yan. Kaya ang panawagan ko sa sambayanang Pilipino, ngayon pa lang, alamin na ninyo ang buong katotohanan. Huwag na kayo ipanood yan sa YouTube, sa TikTok para kayo lulukuhin. Dahil hindi kayo dapat maluloko. Dahil kayo mismo, alam ninyo ang nangyayari ngayon. Kung paano kayo binaboy, paano kayo hinunas. Alam natin lahat, malapit na ang eleksyon. Alamin ninyo ang buong katotohanan.